pa nasasabi sa nanay Rosel mo ang totoo? Hindi pa. I thought I could. Kasi, nung nandun ako, wala, hindi ko talaga kinaya. Pero di ba, tagal mo nang gustong mamit ang totoo mong nanay. Akala ko ganun lang kadali. Akala ko na kaya ko ilaglag si Dad. Di pala. Then, ano yung gusto mong sabihin? Tita Rosel, alam ko pong mabigat yung pinagdadaanan ninyo. Ramdam ko po yung bigat. Lalo na po sa paghahanap sa anak ninyo. Ang gusto ko pong sabihin, kung may maitutulong man lang ako, kahit konti lang, I want to be there for you. Kahit sa anong paraan. Ben, may alam ka ba? Oo nga, Ben. Ano naman ang kinalaman mo doon? Gusto ko lang pong dumamay. Kung ano man ang pwede kong magawa para sa inyo, Tita Rosel. Para lang mabawasan po yung sakit na nararamdaman ninyo. Dito lang po ako para sa iyo, Tita Rosel. Salamat. Salamat. Gustong-gusto ko na sabihin ang totoo kay Nanay Rosel. Gusto ko na sabihin niya sa akin ang anak. Tawagin na niya akong anak habang yakap-yakap ko siya. Pero, naisip ko rin si Dad eh. Alam ko na galit ako sa kanya, pero he raised me. Inalagaan niya ako eh. Alam ko na niloko niya ako, but I still love him. At hindi ko siya kayang makitang nakakulong. Bakit naman patawarin siya ng nanay mo? Parang imposible yun eh. Nakita ko ang galit ni Nanay Rosel kanina. Sobra na eh. To the point na parang gusto niyang sirain ang buhay ni Dad. Yung kapalit naman nun, hindi malalaman ni Nanay Rosel mo ang totoo. Mahirap, pero unti-untihin ko. Total, magkakasama naman kami sa trabaho. Ibibigay ko sa kanya yung pag-aalaga, yung presents, yung pagmamahal, para once na nawala yung pain, baka
matutunan na ni nanay magpatawad.